Iniimbestigahan ng pulisya ang di pa nakikilalang suspect na namaril sa isang babae sa Quezon City. Duda ng mga kaanak ng biktima, may kaugnayan sa trabaho ang motibo ng kaniyang pagkamatay. May news to go si Isay Reyes. Walang awang pinagbabaril ang babaeng sakay ng itim na kotseng ito sa kahabaan ng Panay Avenue, Quezon City, pasado alas 6 kagabi. Ayon sa mga saksi, mabigat daw ang daloy ng trapiko ng mga oras na iyon nang makita nilang tumigil ang mga suspect. 2 motorsiklo ang gamit ng mga ito. Sakay ng isa ang gunman at tinutukan ng babae. Yung tumira, bumaba, tapos bilanatan. Alam ko na, gawa ng pagbunot ng 45, kita ko 45, sabi ko, iba na to. Bubira ko dun sa poste, sa gate. Abang titingnan ko ginagawa niya. Nung bilanatan, hindi yata, hindi makikita sa loob kung patay na buhay. Ginaganyan niya. Matapos ang pamamaril, hindi pa raw agad tumakbo ang gunman. Sinili pa raw muli ang sakyan at tila nagbanta pa sa mga tao bago tuluyang tumakas. Sumigaw ako, nataranta siya, hindi siya nakapaputok. Kinilala ang biktima na si Menchu Gotchinko, 42 taong gulang. Sa dami ng balang tumama kay Gotchinko, agad itong binawian ng buhay sa ospital. Ayon sa mga kaanak ng biktima, wala raw silang maisip na gagawa nito, pero posible raw na may kinalaman sa trabaho. Office and she's on her way home. Maybe it's work-related because she's an HR head of a construction firm. So she's probably handling labor cases. Lubos ang paghinagpis ng mga kaanak, lalo pat nakatakdang magpakasal si Gotchinko sa Desyembre. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang tunay na motibo sa krimen at mahuli ang nasa likod ng naturang pamamaril. Isay Reyes, GMA News.